Yuji, napaka-overpowered sapagkat ngayon na lumabas na ang full chapter 22 ng Jujutsu Kaisen Modulo ay sa wakas masasaksihan na natin ang isang malahalimaw na lakas ni Yuji. Ang gagawin ni Maru na babago sa buong mundo at sa storya mismo ng Jujutsu Kaisen at marami pang iba na tsak na magpapahype talaga sa inyo. Kaya naman this is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay The Crossroads of Souls. At nagsimula ang chapter dito kay Yuji na sabing may rough idea na raw siya sa gustong gawin at sa kung paano ito gagawin ni Maru. May kita naman si Mahito na bakas ang takot sa muka habang nagsasalita si Yuji na sabing so gusto raw ni Maru na ibahin o i-reshape ang soul ng mga Japanese people nang sa ganun ay wala na raw may sisilang pa na curse spirit. Narin pa ni Yuji na ang technique daw ng nilalang na to na nag-i-interfere sa kaluluwa o soul ay mas mapapalakas daw gamit ang curse energy na mula sa spaceship na gawa sa Moonstones at sa singsing din daw ng kanyang senpai na si Yuta. Natanong pa ni Yuji na kaya ba raw talaga nilang gawin ang plano ni Maru? Sagot naman ni Maru na kung papayag daw si Yuji o magbibigay raw sa kanya ng permiso. Sagot naman ni Yuji na ang individual daw na to ay di pa naman daw ang tipo na sumusunod sa utos. Kaya sabi naman ni Maru na normally ay para magamit daw ang curse technique nito ay kinakailangan daw ng isang subjugation ritual. Isang ritual na kung saan ay papasailalim nila sa kanilang kamay ang curse technique ng kanilang haharapin. So haharapin muna nila si Mahito mga kaibigan o tatalunin sa isang ritual na to. Nasabi pa ni Yuji na isang subjugation ritual. Tanong naman ni Maru na ako na ba ang gagawa niyan? Sagot naman ni Yuji na hindi. Ako na. Na ang kanya lang naman daw kinakabahala ay baka aksidente niya raw itong mapatay during the ritual. Na kung mawawala pa naman daw ito ay di na raw nila magagamit pa ang curse technique na ito. Na habang sinasabi ni Yuji ang mga salitang yan ay makikita naman ang unti-unting pagkainis nitong si Mahito. Sabi naman ni Maru na ang lugar daw na ito ay ang daanan daw ng mga namayapang kaluluwa. Na aside daw sa kanila ni Yuji ay wala raw dito ang may physical talaga na katawan. Kaya ang katapusan lang daw sa laban nila na mangyayari through a ritual ay ang pagkatalo lang daw hindi raw kamatayan. Kaya pwede raw talaga si Yuji na magwala nang di mababahala kung mapapatay ba niya si Mahito kasi kahit ano pang gawin ni Yuji rito ay matatalo lang si Mahito hindi mamamatay. Kaya nilapitan naman ni Yuji si Mahito na parang itinuturing lang niyang bata mga kaibigan na sabing yun na nga ang sinabi niya, handa ka na ba? Kaya na may agad na kumilos si Mahito at tumistansya konti itong si Yuji na nakalagay lang ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang jacket. Maya-maya pa ay parang iniba ni Mahito ang kapaligiran pero still ay nasa realm of the souls pa rin sila. Nasabi pa ni Mahito na masyado raw maraming dada itong si Yuji na wag daw siyang maliitin nito. Tiningnan naman ni Yuji ang kapaligiran na nagbago at naging Shibuya. Kaya sabi naman ni Yuji na Shibuya. Maya-maya pa ay napansin naman ni Yuji ang biglang paglobo ng kanyang kinatatayuan habang si Mahito ay inilapat naman ang kanyang dalawang kamay sa ground. Napatawang sabi na kung may physical raw na katawan ngayon itong si Yuji ay pwede niya raw itong patayin dito. Sapagkat sa lugar na ito, itong Soul Realm ay dito raw siya makakapag all out talaga na halos ang lahat daw ng bagay ay kaya niya raw gawin dito. Maya-maya pa ay ginawa nga ni Mahito ang kapaligiran na parang kagaya sa kanyang ginawa noon sa Shibuya gamit ang Idol Transfiguration Soul Multiplicity. Pero this time ay walang daladalang soul si Mahito kundi ang surroundings mismo ang kanyang iniba. May kita naman si Yuji na nananatili pa rin nakatayo habang parating na sa kanya ang mga atake na ngayon bumuo ng isang bilog habang si Yuji ay nasa gitna nito na relentlessly tinatadtad ni Mahito ng atake. Sabi pa rito ni Mahito na ang lugar na ito ay nabuo raw na may composition na malapit lang daw sa isang soul. Kaya ang lahat ng nandirito ay target daw talaga ng kanyang curse technique na kahit ang ginawa nga raw ngayon ni Yuji para magmukhang bata ay mawawala raw sa kanyang gagawin kasi dudurugin niya raw ito ngayon. Sabay dito na gumawa ng handsign si Mahito na sabing domain expansion. Subalit naudot ang lahat nang sa isang iglap ay biglang nagkaputol-putol ang mga daliri ni Mahito na ginamit niya sa handsign pati na ang dila nito. Bagay na ikinagulat ng husto ni Mahito na nangkikilos pa sana siya ay dito na nagkapira-piraso ang lahat. And what's more, ang attacking ito ay hindi lang sa sobrang lakas mga kaibigan kundi sobrang bilis ng ginawang atake ni Yuji na mas mabilis pa sa domain expansion ni Mahito na kung naaalala nyo, si Mahito ay kayang mag-cast ng domain expansion sa loob lamang ng 0.2 seconds kagaya ni Gojo. Pero nagawa pa rin ni Yuji ma-outspeed ang casting na yan gamit ang isang napakalakas sa slicing attack nang di man lang gumagamit ng enchantment o hand sign para mas mapalakas pa ang output nito. At di lang yan, may kita rin na ang dalawang kamay ni Yuji ay nasa kanyang bulsa lang mga kaibigan the whole time. Man, grabe, napakalakas na ni Yuji. It is possible na itong ginawa niya ngayon ay isang cleave na isang slicing attack na kayang mag-one hit sa kalaban kahit gaano pa ito katibay. Kaya in this very moment ay kitang-kita na nasa ibang level na talaga si Yuji mga kaibigan. I mean, durog, nagkapira-pirasong lahat in a split second lang. Na may kita itong si Mahito na di pa nga
nagre-react kasi nakanganga pa ito mga kaibigan. Matapos niyan ay nilapitan na ni Yuji si Mahito na sabing makinig ka. Ganito ka ba talaga kahina? Isang napaka-cold na linya ang binitawan ni Yuji na parang equivalent nga ito sa You're Weak ni Gojo. Yowai mo. Anyway, gamit ang thumb ni Yuji ay tinanggal niya ang isang piraso ng ulo ni Mahito na natadad at ibinigay ito kay Maru. Nasabi naman ni Maru na pasensya na, gagamitin niya raw itong si Mahito. Kaya katulad sa libro ni Yuji na ibinigay nito kay Maru sa last chapter, ay nung tinanggap rin ni Maru itong ulo ni Mahito ay naglaho rin ito na same din sa nangyari noon sa libro at naging parang maliliit na lang na liwanag itong si Mahito. Di naman nagsalita si Yuji sa ginawa ni Maru, kaya tanong pa ni Maru na may problema ba? Sagot naman ni Yuji na wala. Naisip lang daw niya sa kung may ginawa ba raw si Mahito sa kaluluwa ng kanyang mga namayapang kasamahan. Kaya sagot naman ni Maru na wag daw magalala si Yuji kasi ang soul daw dito ay hindi raw nag-overly interfere sa isa't isa. Tanong naman ni Yuji na pero di ba ang dahilan daw na kailangan nila si Mahito ay dahil sa kakayahan nga raw nito na kaya mag-interfere sa soul. So may possibility na may ginawa raw si Mahito sa mga dumaan na soul dito sa soul realm. Sagot naman ni Maru na wala na raw masyadong curse energy na natitira sa katawan ni Mahito simula nung napunta ito sa realm na to. Na ang Mahito raw na hinarap ni Yuji kanina ay temporaryo lang daw na ibalik ang kapangyarihan dahil lang sa curse technique nitong si Maru. Dahil dito ay napasabi naman si Yuji na so alam daw pala ni Maru ang lahat. Sagot naman ni Maru na dahil lang daw sa nasa loob sila ngayon ng area na to. Kaya nalalaman niya ang mga bagay na yan. At ipapaliwanag natin yan mamaya mga kaibigan sa kung anong ibig sabihin ni Maru sa dahil sa nasa loob sila ng area na to. So makikita rin dito mga kaibigan na ang isang pintuan ay bigla namang nag-appear na habang papapasok sila sa pintuan na yan ay sabi naman ni Maru na naibigay na raw ni Yuji sa kanya ang mga impormasyon na kinakailangan nila simula rito. Matapos yan ay sa loob ng silid na to ay may kita itong isang Mahito na naging plushie, ang singsing ni Yuta, ang libro ni Yuki at ang Moonstones na nasa iisang lagayan lang. Kasunod niyan ay mapapansin din na ang room na pinasok nila ay parang playroom ng isang bata. Na bago muna tayo magpatuloy, I'm guessing na itong pag-iba-iba ng lokasyon nila sa pamamagitan ng pagpasok sa mga pintuan ay sa tingin ko ay di lang kagagawan ng curse technique ni Maru kundi kagagawan din ng domain expansion ni Maru o some kind of barrier technique na sa tingin ko ay nasa loob sila ngayon ng barrier technique ni Maru sapagkat ang curse realm ni Mahito ay somewhat nasa loob lang din ng Nonox ship mga kaibigan na pinasok lang din nila ang isang room at nakapunta na sila kagad dito. Kaya sa tingin ko na kahit nasa curse realm sila ngayon ay still ay nasa loob pa rin sila ng barrier technique ni Maru o domain expansion kaya ay nagagawa nilang makalipap ng lokasyon similar sa domain expansion ni Yuji. Also base sa sinasabi ni Maru na kaya nalalaman niya ang mga bagay patungkol kay Mahito dahil sa nasa loob sila ng area na ito ay it could mean ay dahil sa nasa loob nga sila ng barrier technique nitong si Maru na kapag ka nasa loob siya nito ay nagagawa niyang mapalaho ang kanyang nahahawakan at nakukuha niyang impormasyon nito. Kasi kung na-oobserbahan niya sa previous chapter ay pinalaho din ni Maru ang libro na binigay ni Yuji na matapos niya itong ginawa ay nalaman kagad ni Maru ang laman nitong libro nang di ito binabasa. So sa time na ito ay possible na nasa loob na nga sila ng barrier technique ni Maru. At ngayon mga kaibigan matapos din niya mapalaho si Mahito ay kitang-kita naman na somewhat ay nalaman niya ang tungkol sa kay Mahito na mahina na ang curse energy ni Mahito at na walang nagawang masama si Mahito sa mga souls na dumadaan dito o sa mga souls ng kasamahan ni Yuji na namayapa. So apparently nakukuha ni Maru ang impormasyon sa mga bagay o nilalang na kanyang nahawakan at pinalaho at somewhat ay parang natatransport ito sa room na ito mga kaibigan na pinasok nila ngayon na kaya na niyang gamitin ang kakayahan ng kanyang mga nakolekta. At nagagawa lang ni Maru ang lahat ng yan dito sa loob ng area na to na tinutukoy niya na based on my assumptions ay maaaring nasa loob nga ng kanyang domain expansion o some kind of barrier technique ni Maru. So grabe, napaka-OP talaga ng ability ni Maru na halos lahat ay nagiging posible. Pero kailangan pa talaga natin ng detailed explanation mga kaibigan sa kung papaanong paraan talaga gumagana ang mga bagay-bagay sa curse technique ni Maru at Cross other than the chaos and order na explanation na nalaman na natin. Anyways, sa pagpasok naman nila ay sabi pa rito ni Maru na may isa o huling bagay na lang daw siya na gustong kumpirmahin kay Yuji at tungkol daw ito sa mga kalyan sa earth o mga curse spirits. Kaya dito na ipinaliwanag ni Yuji tungkol sa mga curse spirits na ibang-iba sa mga kalyan. Kasi ang mga curse spirits ay napaform daw mula sa mga naglilik na curse energy na galing sa mga tao. At ang phenomena raw na ito ay almost nangyayari lang o nakikita dito sa Japan. Kaya upang makagawa raw ng isang mundo na kung saan ay ang mga curse spirits ay hindi raw mabubuo, ay may dalawa raw silang option. Una ay ang tanggalin ang curse energy ng mga Japanese people. Pangalawa naman ay ang gawin daw source
sorcerers ang mga Hapon, na yan daw ang dalawang option. Sagot naman ni Maru na since na ang curse energy raw ng mga sorcerer ay nagsisirculate lamang sa katawan nito at ang paggamit ng curse technique ay nagkukonsume din ng curse energy, kaya wala raw o halos walang naglilik na curse energy sa mga sorcerers, ay ito raw ang dahilan sa kung bakit kabilang ang option 2 na pwede nilang gawin. Na nang nasabi yan ni Maru ay medyo nagulat naman si Yuji sa kung bakit alam ni Maru ang impormasyon na yan na hindi naglilik sa mga sorcerers ang curse energy. Kaya dito na napasabi si Yuji sa kanyang isipan na ang impormasyon daw na sinabi ngayon ni Maru ay matatagpuan lang daw sa libro ni Yuki. So napaka-handy raw pala ng kanyang pagbigay sa libro na yon. So again, base dyan ay dahil sa ginawa nga ni Maru na pinalaho niya ang libro nung tinanggap niya ito, ay doon niya nalaman ang laman nito o ang impormasyon na nasa loob ng libro nang di ito binabasa. Subalit sabi naman ni Yuji na pero ang option 2 ay hindi raw advisable kasi ang pinsala at kasamaan daw na naidudulot ng mga curse spirits ay parang mapapalitan lang naman ng kasamaan na pwede namang maidulot ng mga curse users o mga masasamang sorcerers kung gagawin nilang sorcerers ang lahat ng tao sa Japan. Kayo tanong naman ni Maru na kung ganon, kung ang option 1 naman daw ang kanilang gagawin, edi mas dadami naman daw ang magiging kagaya ni Tsurugi na gifted sa physical body. At ang mga ganyang klaseng tao ay pwede rin naman daw maging masama. So delikado pa rin daw. Sagot naman ni Yuji na ang mga kagaya ni Tsurugi ay di naman daw mag-a-appear unless na lang kung ang taong yan ay originally may napakalakas sana na curse technique o may napakaraming curse energy pero nawala lang dahil sa heavenly restriction na kagaya sa Kinamaki at Tsurugi. Kaya sagot naman Maru, so ibig sabihin ay mag-proceed na lang daw sila sa option 1 at yan ay yung tanggalin talaga ang mga curse energy ng mga Simurians at Earthlings. Na yan na lang daw ang kanilang gagawin. Sagot naman ni Yuji na di naman daw siguro mabubuo ang mga curse spirit mula sa mga Simurians. Kaya tugon naman ni Maru na kung ang mga Earthlings lang din naman daw magiging subject sa curse energy removal ay siguradong magkikreate daw ito ng tensyon o gulo in the future. Kaya sabi naman ni Yuji na oo nga no, tama ka rin dyan. Kaya sabi naman ni Yuji na dahil sa medyo naging mahaba-haba na rin ang kanilang kwentuhan ay uupo muna siya. In which ay dito na napakilala si Maru na sabing nga pala, Maru nga pala ang pangalan ko. Kaya tanong naman ni Yuji na sa Maru, ano ba sa tingin mo ang gagawin natin? O ano ba ang reason talaga ni Maru sa kung bakit gagawin niya ito? Sagot naman ni Maru na ang kanilang gagawin ay isang pagbawi raw niya sa gulo na naidulot nila sa Earth. Kaya at least dito sa kanilang gagawin ay magre-resulta raw ito ng pasasalamat ng mga tao sa kanila na nagpunta sila rito kasi dahil sa mga Simurians ay wala ng curse spirit na nagsisilbing banta sa mga tao. Di naman kagad sumagot si Yuji na sabing paumanin na hindi ko naman sa dinidinay ang point of view mo kasi tama nga naman ang iilan sa mga yan pero itong ating gagawin ay isang napakalaking kasalanan. Bagay na gumulat kay Maru. Sabay dito na nagpaliwanag si Yuji habang ipinakita itong kagamitan sa pagkuha ng langis. Nasabi pa ni Yuji na itong kanilang gagawin sa pagwala sa curse energy ng mga tao sa Japan ay magtatanggal lang daw sa mga posibilidad na pwedeng mangyari sa hinaharap. For example, ang pagdating daw ng mga Simurians sa Earth ay nagpapaprogress daw rapidly sa pagre-research sa curse energy bilang isang bagong source of energy. Bukod pa riyan ay hundreds of years raw mula ngayon ay sa tingin niya na mawawalan na raw talaga ang Earth ng resources sa pagkuha ng enerhiya na darating daw ang punto na ang mundo ay magre-rely na lang daw sa curse energy bilang ang kanilang source of energy. Na kung mawawalain daw nila ang curse energy ng mga tao sa Japan ay ang possibility na nabanggit niya na ang curse energy ang pwede maging alternative source of energy kapag wala na mapagkukuhanan pa ang mga tao ng enerhiya in the future ay mawawala na raw talaga mga kaibigan ng possibility na yan. At higit sa lahat, ang pangingilam o ang pagbabago raw sa soul ng mga tao na walang pahintulot ay isang bagay na hindi raw dapat na i-praise o puriin. Kaya ay nag-alala na ng husto si Maru sa nasabi ni Yuji na sabing, so ano na lang pala ang dapat kong gawin? Sagot naman ni Yuji na despite daw sa naipaliwanag niya na maaaring magiging epekto sa pagwala ng curse energy sa mga tao sa Japan, para sa kanya ay sasang-ayon pa rin daw siya sa method na yan. Di naman kagad nakasagot si Maru na sabing, ayos lang ba talaga yan? Sagot naman ni Yuji na hindi raw ito ayos. Pero gayon pa man, gagawin pa rin daw nila ito kasi sa tingin niya, kailangan din naman daw itong mangyari o kailangan daw itong gawin. At saka mabubuhay pa naman daw siguro siya ng mga 300 years. Kaya ay pwede raw niyang lutasin ang mga problema na lalabas in the future pagkatapos ng kanilang gagawin na yan. At kung kinakailangan, kung anumang mangyari, tatanggapin daw niya ang kahit na anumang parusa dahil sa ginawa nila. Kaya medyo kinabahan na itong si Maru. Also confirmed mga kaibigan mula kay Yuji na hindi pala siya immortal. Tumatanda pa rin siya pero sa napakabagal lang na paraan. In other words, ay mamamatay pa rin si Yuji sa tanda well in the far future pa. Kaya sabi pa ni Yuji na teka, kung mawawala raw ang kanyang curse energy, ganito pa ba rin daw kaya kabagal ang kanyang pagtanda? Sagot naman ni Maru na hindi naman daw nila gagalawin ang soul ng mga current sorcerers at Simurians. Na itong kanilang gagawin ay ililimit lang daw nila sa mga non-sorcerers na ipapanganak pa lang. So starting today ay ang ipapanganak ay wala na talagang curse energy kasi kung isasama nila ang mga current sorcerers daw sa kanilang gagawin sa pagwala sa curse energy ng mga Japanese people ay tsak na magbabago raw talaga ang buhay ng sorcerer na yan na magiging upside down daw ang buhay nito.
Kaya sabi pa ni Maru na pagkatapos daw ng kanilang gagawin na yan, mga curse spirit na naman daw ang kanilang ididil. Na ang mga curse spirit ngayon ay na nagsasalita pa si Maru ay sabi naman ni Yuji na hindi yan. Teka muna, kahit natatanggalin daw nila ang curse energy sa katawan ng mga tao sa Japan, is tingin niya na ang mga curse spirit ay masisilang pa rin o mabubuo pa rin daw. Bagay na gumulat kay Maru. So isang dilema pa rin mga kaibigan kahit na walain pa nila ang curse energy sa katawan ng mga tao. At tingin ko, nang ibig sabihin ni Yuji na may mabubuo pa rin daw ang curse spirit kahit nawawalain pa nilang curse energy sa mga tao dito sa Japan, ay ang mga curse spirit na pwede pa rin mabuo ay ang mga vengeful curse spirit. Na ang mga tao na namatay na puno ng regrets, galit at iba pa, na ang mga ganyang tao na namatay na di ginamitan ng curse energy ay pwedeng maging vengeful curse spirit. Na yan siguro ang possible curse spirit na pwede pang mabuo base sa sinabi ni Yuji. At base rin yan sa nasabi ni Yuki na posible pa rin mag-e-emerge ang mga vengeful spirit mula sa mga sorcerers na namatay na may regrets at galit. Gaya na lang sa nangyari kay Naoya mga kaibigan. At posible yan na mangyayari kasi ang gagawin ni Maru ay di naman nila kukunin ang curse energy sa mga current sorcerers. So possible na dito sa mga current sorcerers o curse users na mamamatay na may regrets at galit ay pwede talaga ang mga to na maging vengeful curse spirit in the future. So grabe, ano kaya ang gagawin nila rito mga kaibigan? Kayong either sa dalawa na kanilang gagawin ay mahirap talaga na makabuo ng mundo na walang curse spirit. Kaya ano kaya ang alternative na gagawin nila na magpapabago sa mundo for good? At syempre, ano na kaya ang nangyari sa Dabura versus Mahoraga? Walang lahat ng yan at marami pang iba ay masasaksihan lang natin sa susunod na video kasi dito man natin tatapusin ng video sa last panel na ito. Kaya naman kung gusto nyo yung video, kinigit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.